Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid ko sa pananampalataya. Naway mapuno ng pagmamahal ng Panginoon ang inyong mga puso ngayong bagong araw na ito. Ako ay labis na nagagalak na makasama ninyong muli sa isang napakasagradong sandali ng pakikipag-ugnayan sa aming Diyos na may wagas na pag-ibig. Sa pamamagitan ng panalangin ito, tayo ay magkakasamang haharap sa trono ng biyaya upang tanggapin ang mga pagpapalang nakalaan para sa atin sa araw na ito. Ang bawat bagong umaga ay isang regalo mula sa langit. Isang oportunidad na bigay ng aming mahabaging Ama upang magsimula ng panibago, upang magpatunay ng aming pagmamahal sa Kanya, at upang maging instrumento ng Kanyang kapayapaan sa mundong ito. Ngayong umaga, ako ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon dahil binigyan niya tayo ng pagkakataong makita ang liwanag ng bagong araw. At salamat sa Diyos dahil hindi niya tayo pinabayaan sa gabi na lumipas. Salamat dahil ang Kanyang awa ay nagbago at hindi natatapos. Salamat dahil ang Kanyang mga pagkakahabag ay bago sa tuwing umaga. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa inyong walang hanggang kalinga, sa inyong patuloy na pagmamahal na hindi man lang nababawasan kahit minsan. Salamat po dahil pinatunayan ninyo na kayo ay maaasahang Diyos na handang gumabay sa amin sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon ng aming buhay. Ako ay nagpapasalamat din sa bawat isa sa aming mga manunood ngayong umaga, sa bawat kapatid na sumama sa aming na naghandog ng kanilang oras upang makipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin ito. Sa araw na ito, nais ko pong ipakita sa inyo ang kahalagahan ng paglalagay sa Diyos bilang una sa lahat ng ating ginagawa, lalo na sa simula ng taon. Sa Kawikaan 3:6, nakasulat na, sa lahat ng inyong mga daan ay kilalanin siya at siya ang gagabay sa inyong mga landas. Ang talatang ito ay nagtuturo sa atin na hindi lamang sa mga malalaking desisyon ng buhay dapat nating isama ang Diyos, ngunit sa bawat hakbang, sa bawat desisyon, sa bawat gawa na aming ginagawa araw-araw. Kapag tayo ay nagsisimula ng aming araw sa panalangin, kapag tayo ay unang naghahanap ng mukha ng Diyos bago ang lahat, nagkakaroon tayo ng seguridad na ang aming mga yapak ay sumusunod sa Kanyang kalooban. Ito ay nangangahulugan na hindi tayo naglalakad mag-isa sa mundong ito. Hindi tayo nagiging uod na walang gabay, ngunit tayo ay may kasama na siyang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon, ang Diyos na lumalang at namamahala sa buong sansinukob. Mga kapatid, ako ay lubos na nananawagan sa inyong lahat na makiisa sa amin sa panalangin ito ng buong puso. Hayaang ang inyong mga daliri ay mag-type ng Amen sa comment section upang ipakita ninyo na kayo ay nakikilahok sa banal na pagtitipon na ito. Ipakita ninyo sa Panginoon na kayo ay handang tanggapin ang Kanyang mga plano para sa inyong buhay. Magpatunay tayo ngayong umaga na ang aming kapanalig sa Kanya ay hindi lamang salita, ngunit ito ay nabubuhay sa aming mga puso at nakikita sa aming mga gawa. Samahan ninyo ako sa pagdarasal at naway marinig ng Diyos ang aming mga munting tinig na nagsasamasamang umaakyat sa Kanyang banal na trono. Ngayon, mga mahal kong kapatid, ay magpatuloy tayo sa aming pakikipag-ugnayan sa aming mahal na Panginoon. Ito ay sandali na dapat nating pahalagahan, sandali na dapat nating gamitin upang makakonekta sa siyang bukal ng buhay, sa siyang nagbibigay ng lahat ng mga pagpapala sa aming buhay. Hayaan nating ang aming mga kalooban ay maging bukas sa Kanyang pananalita. Hayaan nating ang aming mga puso ay maging handang tumanggap ng Kanyang mga mensahe para sa amin sa araw na ito. Mahal naming Panginoon, salamat po sa lahat. Salamat dahil sa kadiliman ng gabi, kayo po ay naging aming tanglaw. Salamat dahil habang kami ay natutulog, kayo po ay patuloy na nagbabantay sa amin. Pinoprotektahan ninyo ang aming mga tahanan, aming mga pamilya, aming mga pangarap. Kami po ay lumalabas ngayong umaga,
na may kamalayan, na kayo po ang nagbigay sa amin ng buhay na ito, na kayo po ang siyang may kapangyarihan sa lahat ng mga nangyayari sa aming paligid. Walang dapat kaming ipagmalaki kundi ang inyong kadakilaan, walang dapat kaming ipagkakatiwala kundi sa inyong kapangyarihan at sa inyong walang hanggang pag-ibig para sa aming lahat. Kami po ay nagsisimula ng araw na ito hindi dahil sa aming sariling lakas o sa aming sariling dunong, ngunit dahil sa inyong biyaya na walang hanggan at dahil sa inyong awa na hindi kailanman natatapos. Sa umaga pong ito, kami ay pumupuri sa inyong pangalan, kami ay lumaluhod sa harapan ninyo, at kami ay umaasa na marinig ninyo ang mga dalangin ng inyong mga anak na nandito ngayon. Panginoon, kami po ay kinikilala na kayo ay nandito kasama namin sa sandaling ito. Hindi kayo malayong Diyos na hindi makaabot, ngunit kayo po ay malapit, napakalapit sa bawat isa sa amin. Sa awit 139:7-10 ay sinasabi na, saan ako makakarating mula sa inyong espiritu? O saan ako makatatakbo mula sa inyong harapan? Kung ako ay umakyat sa langit, kayo po ay nandoon. Kung ako ay humiga sa Sheol, tingnan ninyo, kayo po ay nandoon. Kung ako ay kukuha ng mga pakpak ng umaga at manahan sa mga kahuli-hulihang bahagi ng dagat, doon din ninyong gagabayan ng aming kamay at ihahawak ninyo ako ng inyong kanang kamay. Opo, Panginoon, kayo po ay kasama namin. Kayo po ay nandito sa aming mga puso, sa aming mga isipan, sa bawat hininga na aming ginagawa. Salamat po dahil hindi ninyo kami pinababayaan kahit kailan. Salamat po dahil kayo po ay Diyos na umiibig at nagmamalasakit sa bawat detalye ng aming mga buhay. Ngayong araw na ito, Panginoon, nais naming pag-usapan ang kahalagahan ng pagiging maaga sa lahat ng aming ginagawa. Hindi lamang sa paggising tuwing umaga, ngunit sa pagiging maaga sa paghahanap sa inyo, sa pagiging maaga sa pagsunod sa inyong mga utos, sa pagiging maaga sa pagpapakita ng pag-ibig sa aming kapwa. Sa Marcos 1:35, nakikita natin si Jesus na nang maging maaga pa, habang madilim pa, siya ay bumangon at lumabas at nagpunta sa isang liblib na lugar at doon ay nanalangin. Kung si Jesus na siyang anak ninyo ay ginagawa ito, gaano pa kaya kami na mga makasalanan na nangangailangan ng inyong gabay sa bawat sandali ng aming buhay? Panginoon, kami po ay kumukilala na madalas kaming nahuhuli sa mga bagay na mas mahalaga. Madalas kaming napapahuli sa paghahanap sa inyo dahil binibigyan namin ng mas mataas na prioridad ang aming mga trabaho, ang aming mga alalahanin sa mundo, ang aming mga pagnanais na makamit ang tagumpay sa mga temporal na bagay. Nagiging huli din po kami sa pagmamahal sa aming mga kapamilya, sa pakikipagkaibigan sa mga taong napapaligiran namin, sa paglilingkod sa mga nangangailangan. Patawarin ninyo po kami, Panginoon, dahil madalas naming nakakalimutan na ang pinakauna at pinakamahalaga ay ang aming pakikipag-ugnayan sa inyo. Kaya po namin hinihiling sa inyong kabaitan na tulungan ninyo kaming maging mga taong nakatuon sa paghahanap sa inyo sa lahat ng oras. Hilingin po namin na bigyan ninyo kami ng pusong gutom sa inyong salita, ng pusong nauuhaw sa inyong presensya. Gawing ninyo po kaming mga taong hindi makakontento sa mga temporal na kasiyahan ng mundo na ito, ngunit mga taong palaging naghahanap ng mas mataas na layunin, ng mas mataas na tawag na mula sa inyo. Tulungan ninyo po kaming maging mga taong namumuno sa halimbawa, mga taong ginagawang inspirasyon ang kanilang pamumuhay sa ibang tao na makita din nila ang kagandahan ng pagiging alagad ninyo. Hilingin po namin na maging kami ay mga taong maagap sa pagtulong sa mga nangangailangan, mga taong handang magbigay ng kanilang oras, ng kanilang lakas, ng kanilang yaman para sa kapakanan ng ibang tao. Sana po ay gawing ninyo kaming mga taong maaga ring tumugon sa inyong tawag kapag may mga misyon kayo na gusto ninyong gawin sa pamamagitan namin. Panginoon, bigyan ninyo po kami ng kaisipang palaging nakaalaga sa mga susunod na hakbang.
Tulungan ninyo po kaming maging mga taong hindi naghihintay na maging huli na ang lahat bago kami kumilos. Sa trabaho po namin, sa aming mga pag-aaral, sa aming mga relasyon sa ibang tao, sana po ay gawing ninyo kaming mga taong nakahanda, mga taong may planong mabuti, mga taong responsable sa lahat ng aming mga tungkulin. Hilingin po namin na ang aming pagiging maaga ay hindi dahil sa takot o sa pagmamadali, ngunit dahil sa pag-unawa namin sa halaga ng oras na ibinigay ninyo sa amin at dahil sa pagnanais naming gumawa ng mga bagay na nakaaapekto ng maganda sa mga taong nakapaligid sa amin. Sa Ecclesiastes 3:1 po ay sinasabi na sa lahat ay may panahon at may oras para sa bawat layunin sa ilalim ng langit. Panginoon, turuan ninyo po kaming maunawaan ang tamang panahon para sa bawat bagay na ginagawa namin. Bigyan ninyo po kami ng kaisipang marunong magplano ng mabuti, ng pusong marunong maghintay sa tamang panahon, ngunit ng katawan at isipang handang kumilos kapag dumating na ang tamang oras. Sa 2 Corintios 6:2, sinasabi ninyo po na tingnan ninyo, ngayon ang panahon ng pabor, tingnan ninyo, ngayon ang araw ng kaligtasan. Tulungan ninyo po kaming maging mga taong nakaalam na ang ngayon ay ang pinakamahalagang panahon, na ang ngayong araw na ito ay may mga oportunidad na hindi na mauulit pa. Bigyan ninyo po kami ng lakas ng loob na harapin ang mga hamon na darating ngayong araw. May mga pagsubok po siguro na darating. May mga tukso na haharap sa amin. May mga sitwasyon na magre-require ng mababang pagpapasya at ng matatatag na pananampalataya. Handa po kaming humarap sa lahat ng iyon, ngunit kailangan namin ang inyong gabay at ang inyong lakas. Sa Deuteronomio 31:6, sinasabi ninyo po sa amin na maging matatag at magpatibay, huwag matakot o mabahala, sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay kasama ninyo. Hindi niya kayo pababayaan o iiwan. Salamat po sa pangakong ito, Panginoon. Salamat po dahil kahit anong mangyari sa amin ngayong araw, alam namin na kayo po ay kasama namin. Sa Isaiah 4:31, sinasabi ninyo po na, ngunit yaong mga naghihintay kay Yahweh ay magkakaroon ng bagong lakas. Sila ay lilipad na may mga pakpak na tulad ng mga agila. Sila ay tatakbo at hindi mapapagod. Sila ay maglalakad at hindi mahihina. Hilingin po namin na bigyan ninyo kami ng lakas na iyan, ng lakas na hindi galing sa aming sarili, ngunit galing sa inyo. Gawing ninyo po kaming mga taong may endurance sa mga mahihabang gawain, mga taong may pasensya sa mga prosesong matagal, mga taong may tiyaga sa mga sitwasyong nangangailangan ng oras bago makita ang mga resulta. Ngayon po, Panginoon, nais po naming ipanalangin sa inyo ang aming mga pamilya. Salamat po sa mga taong binigay ninyo sa aming buhay na nagsisilbing suporta, gabay at inspirasyon sa amin araw-araw. Kami po ay humihingi ng inyong banal na proteksyon para sa aming mga asawa, sa aming mga anak, sa aming mga magulang, sa aming mga kapatid, sa aming mga kaibigan na naging bahagi ng aming pamilya. Panginoon, bawat isa po sa kanila ay may kanila-kanilang mga pangarap, mga layunin, mga pagkatakot, mga pangangailangan. Kayo po ay nakakaalam sa lahat ng mga detalyeng iyon kahit hindi namin binabanggit. Kaya po namin hinihiling na gabayan ninyo po sila sa kanilang mga individual na landas. Para po sa aming mga asawa, hilingin po namin na patuloy ninyong palakasin ang aming samahan. Turuan ninyo po kaming maging mga mabubuting partner sa buhay, mga taong sumusuporta sa mga pangarap ng isa't isa, mga taong nagmamahal ng walang kondisyon, mga taong nagpatawad ng walang limitasyon. Kung may mga pagtatalo po o misunderstanding sa aming relasyon, bigyan ninyo po kami ng lakas ng loob na makipag-usap ng matino, na humingi ng tawad kapag kami ay nagkamali at na magpatawad kapag ang aming mga partner ay nagkakamali din.
Sana po ay gawing ninyo ang aming mga tahanan ay mga lugar ng kapayapaan, ng pagmamahal, ng pag-unawa, kung saan ang bawat miyembro ay nakakaramdam ng pagiging secure at loved. Para naman po sa aming mga anak, hilingin po namin na gabayan ninyo po sila sa kanilang paglaki. Protektahan ninyo po sila sa lahat ng mga masamang impluensya sa mundo na ito. Bigyan ninyo po sila ng mga matalinong kaisipan upang makatanggap sila ng mga tamang aral, ng mga tamang halimbawa mula sa mga nakakasama nila araw-araw. Sana po ay palakihin ninyo sila na may respeto sa inyo, may pagmamahal sa kanilang mga magulang, may mababait na kalooban na handang tumulong sa ibang tao. Kung sila po ay nasa paaralan, bigyan ninyo po sila ng kakayahang mag-concentrate sa kanilang mga estudyo, ng pag-unawa sa mga leksyon na natutuhan nila, ng mga magagaling na kaibigan na magiging mabuting impluensya sa kanila. Protektahan ninyo po sila sa mga aksidente, sa mga sakuna, sa lahat ng mga panganib na maaaring maranasan nila sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Para naman po sa aming mga magulang na may edad na, salamat po sa lahat ng mga sakripisyong ginawa nila para sa amin. Salamat po sa mga taong nagturo sa amin kung paano maging mababait na tao, kung paano maghangad ng mga mabubuting bagay sa buhay. Ngayon po na sila ay tumatanda, hilingin po namin na bigyan ninyo sila ng mabubuting kalusugan. Kung may mga sakit po sila o mga kondisyon na nakakaapekto sa kanilang pang-araw-araw na gawain, pagaling po ninyo sila. Bigyan ninyo po sila ng mga araw na puno ng kasiyahan, ng kapayapaan, ng mga bagay na magbibigay sa kanila ng masasayang alaala. Sana po ay maging komportable sila sa kanilang mga pagtanda at sana po ay maranasan nila ang pagmamahal at pag-alaga namin sa kanila bilang pagtanaw ng utang na loob namin sa lahat ng kanilang ginawa para sa amin. Panginoon, ipanalangin po namin sa inyo ang kalusugan ng aming lahat. Salamat po sa mga katawan na ibinigay ninyo sa amin na nagsisilbing tahanan ng aming mga kaluluwa. Alam po namin na ang mga katawang ito ay hindi perpekto at madalas po kaming nakakaramdam ng mga sakit, mga pagkapagod, mga kondisyon na nagiging hadlang sa aming mga gawain. Ngunit alam din po namin na kayo ay may kapangyarihang magpagaling, na kayo ay Diyos na may kontrole sa lahat ng mga nangyayari sa aming mga katawan. Kaya po namin hinihiling na bigyan ninyo po kami ng malakas na resistensya laban sa mga sakit ng mga immune system na kayang labanan ang mga virus at mga bakterya na nakakadala ng mga karamdaman. Kung may mga sakit po kaming nadarama ngayon, hayaan po ninyo na ang inyong healing power ay gumana sa aming mga katawan. Kung may mga miyembro po ng aming pamilya na may mga malulubhang karamdaman, tulungan ninyo po silang makakuha ng mga tamang lunas, ng mga magagaling na doktor, ng mga treatment na epektibo para sa kanilang mga kondisyon. Higit sa lahat, Panginoon, hilingin po namin na tulungan ninyo kaming alagaan ang aming mga katawan bilang templo ng inyong banal na Espiritu. Turuan ninyo po kaming kumain ng mga pagkaing mabubuti sa aming kalusugan, na mag-exercise ng regular upang mapanatili ang aming lakas, na magkaroon ng sapat na pahinga upang ma-recharge ang aming mga enerhiya. Sa 1 Corintios 6:19-20, sinasabi ninyo po na, "O hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng banal na Espiritu na nasa inyo, na mula sa Diyos at hindi ninyo sarili? Sapagkat kayo ay binili ng may halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ang Diyos sa inyong katawan." Tulungan ninyo po kaming maging responsible sa mga katawang ibinigay ninyo sa amin. Ngayon po, Panginoon, nais din po naming ipanalangin sa inyo ang liberasyon mula sa lahat ng mga bagay na sumasakal sa aming mga kalooban. Alam po ninyo na may mga addiction na maaring nakakapit sa amin o sa mga taong mahal namin. May mga bisyo po siguro, mga masamang gawi, mga emotional dependencies na nagiging hadlang sa aming spiritual growth.
May mga bitter feelings din po siguro na dala-dala namin mula sa mga taong nakasakit sa amin sa nakaraan. May mga takot po na hindi namin makakawala, mga anxiety na pumipigil sa amin na mag-take ng mga risks na kailangan namin gawin para umangat sa buhay. Kaya po namin hinihiling sa inyong kadakilaan na palayain ninyo po kami sa lahat ng mga bondage na ito. Kung may mga kasapi po ng aming pamilya na nasa ilalim ng impluensya ng drugs o ng alcohol, bigyan po ninyo sila ng lakas ng loob na humingi ng tulong at na mag-commit sa proseso ng paggaling. Kung may mga financial dependencies po na nagiging unhealthy, tulungan ninyo po kaming matutuhan ang tamang money management at ang pagkakaroon ng contentment sa kung anuman ang mayroon kami sa ngayon. Kung may mga emotional dependencies po na nagiging sagabal sa aming personal growth, turuan ninyo po kaming maging mga independent na individual na may sariling worth at identity na hindi nakadepende sa approval ng ibang tao. Panginoon, ipanalangin po namin sa inyo ang aming mga sitwasyon sa trabaho. Salamat po sa mga oportunidad na binibigay ninyo sa amin na magkakaroon ng income na makakontribute sa aming mga pamilya, na magkaroon ng purpose sa aming pang-araw-araw na gawain. Pero po alam ninyo din na may mga challenges kaming nararanasan sa aming mga workplace. May mga boss po siguro na mahirap pakisamahan, mga co-workers na hindi cooperative, mga workload na sobrang bigat, mga deadlines na hindi realistic. Hilingin po namin na bigyan ninyo kami ng wisdom kung paano namin ito lahat ma-handle ng maayos. Kung may mga conflicts po sa aming work environment, bigyan ninyo po kami ng tamang salita na sasabihin namin, ng tamang attitude na ipapakita namin, ng tamang approach na gagawin namin para ma-resolve ang mga issues na iyon. Kung may mga oportunidad po para sa promotion o para sa career advancement, bigyan ninyo po kami ng mga skills na kailangan namin, ng mga connections na makakatulong sa amin, ng mga timing na perfect para sa mga applications o proposals na gagawin namin. Kung naman po ay may mga taong looking for jobs ngayon, tulungan ninyo po silang makahanap ng mga work opportunities na magbibigay sa kanila ng decent income at ng job satisfaction. Para naman po sa mga may businesses, bigyan ninyo po sila ng mga creative ideas na makakatulong sa kanilang mga companies na mag-grow. Bigyan ninyo po sila ng mga customers na loyal at ng mga suppliers na reliable. Protektahan ninyo po ang kanilang mga investments sa mga economic uncertainties at bigyan ninyo po sila ng mga tamang business decisions na magiging profitable sa kanila in the long run. Ipanalangin po namin sa inyo ang aming bansang Pilipinas at ang aming mga leader sa gobyerno. Salamat po sa bansang ito na siyang tahanan namin. Salamat po sa mga natural resources na ibinigay ninyo dito, sa mga magagandang kultura at tradisyon na naging parte ng aming identity bilang mga Pilipino. Ngunit po alam din ninyo na may mga problema ang aming bansa. May mga issues sa corruption, sa poverty, sa crime, sa mga natural disasters na tumatama sa amin. Kaya po namin hinihiling na bigyan ninyo ng wisdom ang aming mga elected officials para gumawa sila ng mga desisyon na magiging beneficial sa majority ng mga Pilipino. Kung may mga corrupt practices po sa gobyerno, hayaan po ninyo na ma-expose ang mga iyon at na ma-hold accountable ang mga responsible. Kung may mga programa po para sa poverty alleviation, para sa education, para sa healthcare, bigyan po ninyo ng success ang mga programa na iyon. Protektahan ninyo po ang aming bansa sa mga natural disasters. O kung hindi po yun maiiwasan, bigyan po ninyo kami ng strength na makarecover agad at ng resources na kailangan namin para sa rebuilding. Ipanalangin din po namin sa inyo ang global church, ang lahat ng mga believers sa buong mundo na naging brothers and sisters namin sa pananampalataya. Salamat po sa mga pastors, sa mga ministers, sa mga missionaries na nagtuturo ng inyong salita sa lahat ng sulok ng mundo. Protektahan ninyo po sila sa mga persecution.
Bigyan ninyo po sila ng mga opportunities na ma-share ang gospel sa mga hindi pa nakakakilala sa inyo. Para po sa mga believers na nasa mga bansang hindi pa tumatanggap ng Christianity, bigyan ninyo po sila ng lakas ng loob na manatiling faithful kahit sa gitna ng mga pagsubok. Ipanalangin po namin sa inyo ang mga taong hindi pa nakatanggap ng salvation. May mga family members po siguro namin, mga friends, mga kapamilya, mga ka-work na hindi pa nakakakilala sa inyo bilang personal savior. Buksan po ninyo ang kanilang mga puso para tanggapin ang inyong message of love and forgiveness. Gumamit po ninyo sa amin bilang mga instrumento para ipakita sa kanila ang inyong kagandahan sa pamamagitan ng aming mga pamumuhay, ng aming mga salita, ng aming mga gawa na nagpapakita ng inyong character. Ipanalangin din po namin sa inyo ang lahat ng mga subscribers at viewers ng channel na ito. Salamat po sa mga taong nagtitiwala sa ministry na ito, sa mga taong regular na nanonood ng mga videos namin, sa mga taong nagsishare ng mga contents namin sa kanilang mga friends at family. Bigyan po ninyo sila ng mga blessings na dumarating mula sa kanilang participation sa mga spiritual activities na tulad nito. Kung may mga prayer requests po sila na hindi nila na-mention dito, alam po ninyo kung ano ang mga iyon. Tulungan po ninyo sila sa kanilang mga personal na challenges, sa kanilang mga dreams at aspirations, sa kanilang mga needs na financial man o emotional o spiritual. Ngayon po, Panginoon, nais po naming ipanalangin sa inyo ang aming financial provision at ang mga practical needs ng aming pamilya. Salamat po sa lahat ng mga resources na ibinibigay ninyo sa amin araw-araw. Sa Filipos 4:19, sinasabi ninyo po na, "At ang aking Diyos ay bubusog sa lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus." Nagtitiwala po kami sa pangakong ito, Panginoon. Naniniwala po kami na kayo ay provider na hindi nagkukulang, na kayo ay may control sa lahat ng mga resources sa mundo na ito. Hilingin po namin na bigyan ninyo kami ng mga opportunities na kumita ng pera ng honest way. Kung may mga side businesses po na pwede naming gawin, mga investments na pwede naming pagkakitaan, mga skills na pwede naming ma-monetize, bigyan po ninyo kami ng mga ideas at ng mga resources na kailangan namin para ma-implement ang mga yon. Turuan ninyo po kaming maging mga matalinong stewards ng mga pera na ibinibigay ninyo sa amin. Sa Proverbios 21:5, sinasabi ninyo po na ang mga balak ng masigasig ay tunay na naguudulot ng kasaganaan, ngunit ang bawat nagmamadali ay tunay na nauuwi sa pangangailangan. Turuan ninyo po kaming maging maingat sa aming planning, patient sa aming execution, at wise sa aming financial decisions. Kung may mga debts po kaming naipundar sa nakaraan dahil sa mga emergency situations o sa mga poor decisions, tulungan ninyo po kaming makagawa ng mga realistic payment plans para maklear ang mga iyon nang hindi kami ma-overwhelm financially. Bigyan ninyo po kami ng discipline na magtipid sa mga hindi essential na gastos, na mag-prioritize sa mga needs kaysa sa mga wants, na mag-save ng parte ng aming income para sa future emergencies. Para naman po sa mga may businesses o mga work na may income, bigyan ninyo po sila ng wisdom kung paano mag-expand ng smart way, kung paano mag-invest ng mga profits nila para lumaki pa ang kanilang capacity na kumita. Protektahan ninyo po sila sa mga scams, sa mga bad business deals, sa mga economic downturns na pwedeng mag-affect sa kanilang income. Bigyan ninyo po sila ng mga loyal customers, ng mga reliable suppliers, ng mga business partners na may good intentions. Ipanalangin din po namin sa inyo ang mga financial institutions na ginagamit namin, ang mga banks kung saan namin ini-invest ang aming mga pera, ang mga insurance companies na nagpiprovide ng protection sa aming mga assets, ang mga government agencies na nagre-regulate ng mga financial transactions.
Bigyan ninyo po sila ng integrity sa kanilang operations. Protektahan ninyo po ang mga investments ng ordinary citizens na nagtitiwala sa mga institutions na iyon. Higit sa lahat, Panginoon, turuan ninyo po kaming maging generous sa aming kapwa. Sa 2 Corinto 9:6-7, sinasabi ninyo po na ang siyang nagtatanim ng dalawa ay aani rin ng dalawa, at ang siyang nagtatanim ng kasaganaan ay aani rin ng kasaganaan. Bawat isa ay magbigay ayon sa kanyang napagpasyahan sa kanyang puso, hindi sa pangangailangan o dahil sa panghihinayang, sapagkat ang masayang nagbibigay ay minamahal ng Diyos. Tulungan ninyo po kaming maging mga taong handang mag-share ng aming blessings sa mga nangangailangan, na handang mag-contribute sa mga charitable causes, na handang mag-support sa mga ministries na nagpe-promote ng inyong kingdom. Ngayon po ay lilikha kami ng mga prophetic declarations based sa inyong mga pangako sa amin sa Bible. Mga kapatid, makiisa kayo sa amin sa mga deklarasyon na ito dahil ito ay mga katotohanan mula sa salita ng Diyos. Hindi lamang mga wish o mga hope, ngunit mga reality na pwede naming i-claim dahil kayo po ay faithful sa inyong mga pangako. Sa pangangalang ni Jesus, dinedeclare po namin na ang araw na ito ay magiging productive day para sa aming lahat. Sa Jeremiah 29:11, sinasabi ninyo po na, sapagkat alam ko ang mga balak na aking ginagawa para sa inyo, pahayag ni Yahweh, mga balak para sa kapakanan at hindi para sa kasamaan, upang bigyan kayo ng hinaharap at pag-asa. Kaya po namin dinedeclare na ang mga plano ninyo para sa amin ngayong araw ay good plans, mga planong magdadala ng blessing sa aming mga buhay, mga planong magpo-promote ng aming spiritual at emotional at physical growth. Dinideclare po namin na ang Salmo 23:1 ay totoo sa aming mga buhay. Si Yahweh ang aking pastor, walang makakaubos sa akin. Walang makakaubos sa amin ngayong araw na ito, Panginoon, dahil kayo po ay aming provider, kayo po ay aming protector, kayo po ay aming guide sa lahat ng mga decisions na gagawin namin. Sa Isaiah 54:17, sinasabi ninyo po na, walang armas na bubuuin laban sa iyo ay magtatagumpay, at lahat ng dila na babangon laban sa iyo sa paghatol ay inyong hahatulan. Kaya po namin dinedeclare na lahat ng negative na forces na pwedeng sumubok na gumuho sa aming mga plano ngayong araw, lahat ng mga chismis o mga accusations na pwedeng idirect sa amin, lahat ng mga obstacles na pwedeng mag-appear sa aming path ay hindi magtatagumpay. Kayo po ay aming defender, kayo po ay aming advocate sa lahat ng spiritual battles na maaaring dumating. Dinideclare din po namin ang Salmo 118:24. Ito ang araw na ginawa ni Yahweh, matuwa at magalak tayo riyan. Ngayong araw na ito ay regalo ninyo po sa amin at dinideclare namin na ito ay magiging day of joy, day of thanksgiving, day of breakthroughs sa mga areas ng aming mga buhay na matagal na naming hinihintay na mag-improve. Sa Proverbios 3:5-6, sinasabi ninyo po na, magtiwala kay Yahweh ng buong puso mo at huwag umasa sa inyong sariling pangunawa. Sa lahat ng inyong mga daan ay kilalanin siya at gagabayan niya ang inyong mga landas. Dahil declare po namin na sa bawat decision na gagawin namin ngayong araw, sa bawat conversation na ma-involve kami, sa bawat task na gagawin namin, kayo po ay magbibigay sa amin ng clarity of mind, ng right words na sasabihin namin, ng right actions na gagawin namin. Dinedeclare po namin ang Romans 8:28 at alam namin na sa mga sumusunog sa Diyos, ang lahat ng mga bagay ay nagtutulungan para sa mabuti sa mga tinawag ayon sa kanyang layunin. Kahit po may mga challenges na dumating ngayong araw, kahit may mga unexpected events na mangyari, dinedeclare namin na lahat ng mga iyon ay magiging stepping stones para sa mas malaking blessings na prepared ninyo para sa amin. Sa 1 Juan 4:4, sinasabi ninyo po na mga maliit na bata, kayo ay mula sa Diyos at natalo ninyo sila.
sapagkat ang nasa inyo ay mas dakila kaysa sa nasa mundo. Dinideclare po namin na ang espiritu ninyo na nasa aming mga loob ay mas powerful kaysa sa lahat ng mga negative forces sa mundo na ito. Walang temptation na hindi namin kayang lampasan, walang challenge na hindi namin kayang ma-overcome dahil sa power ninyo na gumagana sa aming mga buhay. Dinideclare din po namin ang Filipos 2:13. Lahat ay kayang kong gawin sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Sa lahat ng mga tasks na gagawin namin ngayong araw, sa lahat ng mga responsibilities na kailangan naming tuparin, dinedeclare namin na may enough strength kami, may enough wisdom kami, may enough resources kami dahil si Jesus ay nagbibigay ng lahat ng mga iyon sa amin. Sa 2 Corintios 6:18, sinasabi ninyo po na, kaya kung sino man ay kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga luma ay naglipas. Tingnan ninyo, ang mga bagong ay dumating. Dinedeclare po namin na ang mga bad habits namin, ang mga negative mindsets namin, ang mga limited beliefs namin about sa aming mga capabilities ay naglipas na. Ngayon ay may bagong perspective kami, bagong hope kami, bagong vision kami about sa mga possibilities na pwede naming ma-achieve sa buhay na ito. Dinedeclare po namin na sa spiritual identity namin, kami ay mga anak ng hari ng mga hari. Sa 1 Pedro 2:9, sinasabi ninyo po na ngunit kayo ay isang napiling angkan, isang maharlikang pagkasaserdote, isang banal na bansa, isang bayan para sa kanyang pag-aari upang maging pahayag ninyo ang mga kahangahangang katangian ng kanya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kamanghamanghang liwanag. Dinedeclare namin na kami ay chosen people, royal priesthood, holy nation. Hindi kami ordinary individuals. Kami ay may high calling mula sa inyo, may special purpose sa mundo na ito. Ngayon po mga kapatid, sa pagtatapos ng aming panalangin, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon para sa lahat ng mga pagpapalang na tanggap na namin at sa mga pagpapalang darating pa sa amin. Salamat po sa oras na ibinigay ninyo sa amin ngayong umaga na makipag-connect sa inyo, na ma-express namin ang aming mga concerns, ang aming mga hopes, ang aming mga dreams. Salamat po dahil alam namin na hindi lang ninyo rinig ang aming mga salita, ngunit nakikita ninyo rin ang aming mga puso, ang aming mga tunay na motivations, ang aming mga sincere na desires na maging closer sa inyo at na maging better persons para sa aming kapwa. Panginoon, habang kami ay aalis na sa special time na ito kasama ninyo, nais po naming i-consecrate sa inyo ang bawat oras ng araw na ito. Sa susunod na mga oras, may mga meetings po siguro kaming dadaluhan, may mga trabaho naming gagawin, may mga tao kaming makakasama, may mga decisions kaming gagawin. Hilingin po namin na sa lahat ng mga activities na yon, kayo po ay kasama namin. Huwag po ninyo kaming hayaang makalimot sa mga promises na ginawa namin sa inyo ngayong umaga. Huwag po ninyo kaming hayaang maging prideful kapag may mga successes kaming na-achieve. At huwag din po ninyo kaming hayaang maging discouraged kapag may mga obstacles kaming na-encounter. Tuloy-tuloy po ninyo kaming gabayan sa buong araw na ito. Kapag may mga temptations na dumarating, bigyan ninyo po kami ng strength na mag-resist. Kapag may mga opportunities na magpakita ng kindness sa iba, bigyan ninyo po kami ng generous hearts na willing mag-share ng aming time at resources. Kapag may mga conflicts na mangyari sa aming relationships, bigyan ninyo po kami ng wisdom kung paano mag-handle ng situations na iyon ng peaceful at constructive way. Hilingin din po namin na patuloy ninyo kaming bantayan hanggang sa kami ay makauwi ng safe sa gabi. Protektahan ninyo po kami sa mga accidents sa kalsada, sa mga karamdaman na pwedeng makuha namin from other people, sa mga bad decisions na pwede naming gawin dahil sa stress o sa fatigue. Bigyan ninyo po kami ng energy na ma-maintain namin throughout ang day
At bigyan ninyo po kami ng peaceful sleep sa gabi para ma-recharge namin ang aming mga katawan para sa susunod na araw. Panginoon, ako po ay nagko-commit sa inyo na ang ministry na ito ay patuloy kong gagawin ng may integrity at may sincere na layunin na maging blessing sa mga taong nanonood. Tulungan ninyo po ako na maging faithful sa responsibility na ibinigay ninyo sa akin na mag-share ng inyong salita sa pamamagitan ng platform na ito. Bigyan ninyo po ako ng mga fresh insights, ng mga relevant messages na ma-relate ng mga tao sa kanilang current situations. Protektahan ninyo po ang ministry na ito sa mga attacks ng enemy at patuloy po ninyong dalhin ang mga tamang tao na magiging blessing sa kanila ang mga contents na ginagawa namin. Para sa lahat ng mga kapartner namin sa ministry na ito, sa mga editors, sa mga staff, sa mga supporters, bigyan ninyo po sila ng continued passion para sa gawain na ito. Bayaran ninyo po sila ng mga blessings na hindi ma-measure sa pera, ng mga spiritual rewards na mas valuable pa sa lahat ng mga material things sa mundo na ito. Sa panghuling pagkakataon po ngayong umaga, ako po ay uulit ang aming commitment sa inyo. Kami po ay mga servants ninyo na handang gawin ang lahat para sa advancement ng inyong kingdom dito sa mundo. Gawing ninyo po kaming mga instruments ng inyong peace, mga ambassadors ng inyong love, mga examples ng inyong grace sa mga taong makakasama namin araw-araw. Naway makita ng mga tao sa aming mga buhay ang proof na kayo po ay living God, na kayo po ay God na nagkikare sa mga detalye ng aming mga buhay, na kayo po ay God na worth trusting ng buong puso. Lahat po ng mga bagay na hiningi namin sa inyo ngayong umaga, kami po ay nag-e-expect na makatanggap namin dahil hindi base sa aming worthiness, ngunit base sa inyong goodness, hindi base sa aming mga gawa, ngunit base sa sacrifice ni Jesus sa krus. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus Christ, aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, salamat sa lahat ng mga sumama sa amin sa panalangin ito ngayong umaga. Ang Diyos ay nakaririnig sa bawat isa sa atin at sigurado akong may mga specific na sagot siya sa mga prayer requests na na-mention natin dito. Huwag kayong mag-atubiling mag-comment dito sa baba kung anuman ang mga testimony ninyo sa mga susunod na mga araw tungkol sa mga sagot ng Diyos sa mga panalangin natin ngayong umaga. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na ito, i-click ninyo ang subscribe button at i-ring ang notification bell para updated kayo sa mga bagong videos na aming ina-upload. Share din ninyo ang video na ito sa inyong mga family at friends na nangangailangan din ng encouragement at ng prayer support. Ang bawat share ninyo ay nangangahulugan na dadami ang mga taong makakatanggap ng spiritual blessing mula sa ministry na ito. Naway ang Diyos ay patuloy na mag-bless sa inyong lahat at sana makita natin ang isa't isa muli sa susunod na prayer session. Magkaroon kayo ng blessed at productive day at naway makita ninyo ang kamay ng Diyos na gumagawa sa bawat aspeto ng inyong mga buhay ngayong araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, naway mapuno kayo ng kapayapaan, ng pag-asa at ng walang hanggang kasiyahan. Amen at amen.